Magandang araw po sa inyo. Good morning po. Ganda ng panahon, no? Hindi siya sobrang init. Medyo maulap kasi. Kaya saktong-sakto yung weather. Maganda yung panahon ngayon. Masarap maglakad ah. Si Yuna saka si AG nasa high school na po. Si Aya naman nasa work na siya. Ako naman, ngayong week night shift po. Kaya mamaya pa yung pasok ko. Magsaing muna ako. Mamaya kasi dito manananghalian si Aya sa bahay. Pero si Aya kasi yung 50 minutes break time. Kaya umuwi muna sa bahay para kumain. Malapit lang kasi yung trabaho ni Aya dito sa bahay namin. Ito uli yung isasaing ko. Yung nabili namin sa Costco. Yung murang bigas. Yung Calrose. Yung mga nag-comment nga na sabi nila masarap daw talaga tong Calrose. Mura po siya kung ikukumpara sa ng presyo ng bigas ngayon dito sa Japan. Kaya lang, 3. 4. Ayan, 4. Kasi yung bigas po ngayon dito sa Japan nasa 300 plus na po per kilo. Tapos ito naman nasa 260, 230 per kilo. Itong Calrose. Ayan, may nagtatanong nga po sabi ni Manchgo 2834. Anyari sa Japan kung bakit naghihirap yata sa rice? Ayan, sino nag-hoarding ng rice? Ayan, ayon sa mga nabasa ko or mga nabalitaan namin dito sa Japan, ang mga ilan po sa mga dahilan kung bakit tumaas yung presyo ng bigas po dito. Kasi noong 2023 daw po, nangyari to nung sobrang nagkaroon ng tagtuyot or pagbaba ng ani dito ng bigas sa Japan. Kaya kumonti yung mga stocks nila. Ayan, tapos may mga panahon daw na binabaan ng gobyerno yung production ng bigas po dito sa Japan. Kasi umiiwas sila sa overproduction na hindi nila inaasahan na nagkaroon ng sobrang taas ng demand ng bigas dito sa Japan. Ayun, kaya anong nangyari, nagkulang ng stocks ng bigas dito. Naging reason din kung bakit tumaas yung presyo ng bigas dito, yung pagbaba daw po ng yen. Sobrang laki ng epekto talaga ng pagbaba ng yen. Hindi lang sa atin sa Pilipinas, sa mga nagpapadala sa atin sa Pilipinas, kundi nakaka-apekto rin daw po dito yun sa Japan. Kasi pag bumababa po ang yen dito, tumataas din yung mga materyales na ginagamit ng mga magsasaka katulad ng mga abono, makina na ginagamit nila, pati na rin po yung gasolina. Kapag bumababa po ang palitan ng yen, tumataas po dito ang mga bilihin, lalo na po ang gasolina. Ang laki talaga ng epekto kapag bumababa po ang yen. Tapos noong 2024, kung naalala nyo, nagkaroon po kasi dito ng panic buying ng bigas. Kasi nga, dahil sa balitang magkakaroon ng Nankai-tro earthquake. Ito po yung isa sa pinakamagiging malakas na lindol po dito sa Japan. Kaya sobrang, yun nga, panic buying talaga yung mga tao, bilihan ng mga bigas. Siyempre, yung mga time na po na yun, talagang walang limit ang pagbili ng bigas, kahit ilan ang bilin mo. Tapos may mga balibalita nga na nag-hoarding daw yung mga negosyante rito, na balibalita na magtataas ang presyo ng bigas. Kaya siguro, ganoon na nangyari, nagkaroon ng kakulangan ng stocks. Style yun ng mga negosyante kasi, no? Yung parang pag alam mong tataas na yung presyo, kukuha ka ng maraming stock. Expect namin na bababa uli ang presyo ng bigas pero hindi na nangyari. Nagtuloy-tuloy na yung pagtaas ng bigas na umabot ng doble ang presyo. Dati nakakabili kami ng 10 kilos for 4,000 yen. Ngayon ang presyo po ng bigas ngayon na 10 kilos is 8,600 yen. Para po sa mga kababayan pala natin dito sa Japan na nagpapadala ng pera sa pamilya nila sa Pilipinas, alam niyo po ba na kahit wala kayong bank account dito sa Japan, ay pwede kayong magpadala gamit ang Konbini Barai? Ayan, ituturo ko po sa inyo gamit ang ating mga smartphone. Kapag nakapag-download na kayo ng Western Union app, ay pindutin nyo lang po ito. After po ng registration, ay pwede na kayong magpadala gamit ang app na ito. Pindutin lang po natin yung Send Money. Ilagay lang po natin kung magkano po yung ipapadala natin. Pwede nilang ma-receive yung perang ipapadala natin by cash pick up, bank account,
at pwede rin sa e-wallet. At dahil nga gagamit tayo ng Konbini Baray ay pipindutin natin ang Pay at Convenience Store. Tapos ay pindutin na natin ang Continue. Kung wala pa sa receiver list ang iyong padadalan ay pwede kang mag-add ng new receiver. And take note, no limit ang pag-add ng new receiver sa app na ito. Ayos, di ba? Una ay ilagay mo lang ang first name, middle name, and surname ng bago mong receiver. Next naman yan is yung receiver address. Ilagay mo lang yung kanyang city, pati na rin yung kanyang state. Sa receiver contact ay ilalagay mo lang ang kanyang email address. At dahil e-wallet GCash ang pinili ko ay ilalagay ko lang dito ang kanyang GCash number. Tapos yan ay pwede mo na pindutin yung next button. Pagkatapos ay pwede na natin pindutin yung dalawang box na nasa ibaba. Huwag din kalimutan na i-check ang details ng iyong padadalan at kung magkano yung babayaran mo sa convenience store. Pagkatapos niyan ay marireceive mo na ang iyong reference number pati na rin ang iyong confirmation number na gagamitin mo kapag magbabayad ka na sa convenience store. Marireceive mo rin yung MTCN or yung control number pati na rin yung details ng iyong padadalan. Pagkatapos niyan ay pwede na tayong pumunta sa kahit anong Lawson convenience store dito sa Japan para magbayad ng ating ipapadala. Pagpasok mo ng Lawson ay hanapin mo lang ang Lopi machine para i-register ang iyong reference number pati na rin ang iyong confirmation number. At dahil nga naka-Japanese yung kanilang machine ay tuturo ko sa inyo ang English translation ng procedure na to. Dito po sa Lopi machine ay pipindutin lang natin yung enter code. Pagkatapos nyan ay ilalagay na natin yung ating reference number. Pagkatapos ay ilalagay na natin yung confirmation number. Pagkatapos ay i-check natin ang buong details ng pangalan ng padadala natin, magkano ipapadala natin, at i-click lang ang OK button. Pag napindot na po natin yung OK button ay may lalabas pong resibo. Tapos itong resibo na po na ito ay gagamitin natin para sa pagbabayad natin ng ipapadala natin. Dadalhin natin ito sa cashier at doon tayo magbabayad. 1400円です。まず600円とします。とても控えが出ます。Pagkatapos niyan ay may bibigay siyang resibo ng pinadala natin. Ayun, ganun lang kasimple, ganun lang kadali magpadala gamit ang Konbini Baray. Ayan, ano pang inaantay nyo? Pwede nyo na subukan ngayon. Kaya mag-download na kayo ng Western Union app. Ito yung ating QR code or link na nasa ibaba. Ayan. Kunin natin yung binabad ni Aya dito. Nagbabad kasi si Aya ng pork. And balak namin is iihaw namin ito. Katulad nung ginawa ni Mama dun sa Pilipinas nung umuwi kami. Napakasarap kasi nung ginawa niyang inihaw na baboy. Tapos gawa rin ako nitong ayan, salad na gustong gusto namin ni Aya. Bumili na si Aya ng mga gagamitin itong pipino, kamatis. Ito ang sauce nito na ilalagay dyan. Meron din naman itong instruction sa likod. Tapos may nabibili namang boiled na chicken na rito. Ayan, pang salad talaga siya. Pero bago ko gawin yung salad, ayan, salang ko muna itong marinated pork natin. Ayan, bago nga pala hiwain yung chicken na nabili natin, kailangan pa rin pala siyang i-boil muna ng konti.
Ayan, luto na yung inihaw na pork, tapos ako na yung salad, tapos yung kalahati, prinito natin. O Kyrie. Tadhayma. Meron pa akong work. Meron pa ako. Kakain lang si Aya ng tanghalian. Balik trabaho din siya mamaya. Suka. Gusto mo suka? Oo naman. Ito na lang ang suka natin. Ayan. So, syempre, ang suka natin ay walang iba kundi si Nanay Dors. Yun. Para sa liempo. Kunti lang. Tipid-tipid. Tadakimasu. Ito mahal, inihaw to. Ito naman, prito. So, pala po, ito inihaw, ito anywhere. Anyhow, anywhere. Do. Ito yung pinimplahan ko eh. Ito nga yun. No? Iba pa rin talaga yung lempo ni Mama. Pwede na rin. Pwede na pagtsagaan. Ayan no? Bambanji. Bambanji, ang tawag dito. Oo. Meron siyang pipino, kamatis, at saka, ano ba tawag dito? Chicken siya na, Boiled chicken. ano na siya eh, ready to eat na. So, yun lang. Tapos yung sauce niya, masarap na. Yung sauce lalo nagpapasarap. Oh. So, medyo kung parang nauumay-umay na kayo sa karne, pwede nyo siyang gawin. Meron ba sa Pilipinas nito? Meron ba sa Pilipinas nito? Bahay na yun na tiyang. Kauwi lang nila. Saka si Mama Aya nagmimerienda na ng puto at kape. Ay, tabi, ito muna kung magugustuhan mo. Ayan, may papakita raw si Yuna Chang. Galing sa school. Nung grade 1 sila, nag-start may ganito na sila, di ba? Meron ulit sila ngayong grade 3. Ito, binigay ng school? Sunflower. Binigay ng school to? Ano sabi ng... みんなで育てたの。 Anong gagawin? ちょっと待ってほしい。 Anong gagawin daw dito? いや、あれ育てる。 Ibabalik ulit sa school to? そのまま育てる。 Sa'yo na. Aalagaan nyo. Bilan natin ng paso. 学校で育ててもいいけど、でも、あれ、家でもいいなって。 Lipat natin siya sapat pag lumaki siya ng konti pa. これ、さっきね、水あげた。 Ah. 高い。 Asa to? よ。 Ano, ne? Gogo. Ne? 午前と午後。ね、パパ、家の中いい？ Kailangan niya ng sunlight, saka ng air. じゃあ、あれ、ライト。 Light. hindi siya indoor plant eh. Outdoor plant siya kasi. Pag lumaki-laki ng konti, lagyan natin sapat ha. ね、ふわふわちょっとだけ。 Oh. 触って。ママ、水。 So. Sa umaga, saka sa hapon ang dilig. Ne? JP Never. Okay. Alabas po kami ngayon at ngayong araw ang Taiken kasi ni Yuna Chang or trial ng English lesson niya. Kung naalala nyo, last time po nag-enroll kami for English lesson ni Yuna Chang. Ayan, ngayon yung first trial. Papagas ka? Papagas ko. Ako nga kapag kakapagas ko lang ngayon. 1 bar na yun. Magkano ngayon ang gas? Full tank po. 4,100. Sabi nga ni Yuna Chang, wala bang free ice cream? Sabi ko sa Pinas lang yun. Free ice cream. Limited edition. Pagas muna tayo. Thank you. Kailan ba yun? Next month? Baba ng bill ng kuryente? Bill ng gas? Sabi, chismis.
July to September, kuryente, Saka tubig, gas. Saka tubig and gas din. Ano? Regular mantan desu. キラーマンタンカードありますか？ないです。ないですか？現金で。元気で。はい。 Magkano kayo oras? 176 regular. 違う？ Dito na po pala kami sa bahay. Si Yuna-chan sa si Aya, dumiretso sila ng piano class ni Yuna-chan. Tapos ako, may idlip kasi ako kaya hindi na ako nakasama sa kanila. May pasok kasi ako mamayang gabi. Pero bago ako matulog, kwento ko lang sa inyo po yung nangyari kanina dun sa English lesson trial ni Yuna. Bali yung trial lesson ni Yuna-chan is 15 minutes po yun. Yung pagtuturo na ginagawa nila is pinaghahati sa dalawang teacher. Yung unang nagturo sa kanila, 25 minutes. Kay Kokojin siya, ibig sabihin po nun, foreigner, English speaker talaga. Tapos yung kalahati naman is Japanese. Pero yung Japanese teacher nila na nagturo sa kanila, syempre marunong din po mag-English yun. Si Yuna-chan, nakasama siya sa class na kasing edad niya, mga grade 3 students din. Tapos habang tinuturuan sila kanina, nandun lang kami ni Aya sa likod nila, nakikinig sa trial lesson. Una pa lang alam ko na magugustuhan talaga ni Yuna-chan yung English lesson na yun. And nung natapos nga sila, nakita ko talaga na nag-enjoy si Yuna-chan kasi meron din sila mga activities na mag-i-enjoy din yung mga bata talaga. Pero after nga nung English lesson trial, kinausap na kami ng mga teacher doon. Kung gusto daw namin, pwede pa raw magkaroon ng isa pang English lesson trial. Pwedeng sa same class na pinasukan ni Yuna-chan ngayon, pwede rin sa ibang class naman. Pwede rin naman sa mga higher level mag-try si Yuna-chan kasi napansin nila na medyo may alam na daw si Yuna-chan sa English. Dahil nga sa tulong din ni Teacher Ibon, yung online class teacher ni Yuna-chan ngayon. May mga alam na talaga si Yuna-chan kahit paano. Kung gusto daw namin, itry daw namin isama naman si Yuna-chan sa medyo higher level. O by Saturday, babalik kami doon para itry naman yung second trial ni Yuna-chan. Tapos doon magde-decide na kami kung saan namin siya pwedeng o saan gusto ni Yuna-chan na sumamang class. Tapos si AG naman, tinatanong namin kung gusto niyang pumasok sa English class din. Sabi niya ayaw daw niya.